So ang sermon natin ngayong umaga ay galing sa 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 24. Isa itong narrative, isa itong nangyari sa kasaysayan sa bayan ng Judah. Merong isang mensahero na dire-diretsong pumunta doon sa korte ng hari, ni Haring Jehoshaphat, at meron siyang nakakaalarmang balita. Yung balita ng mensahero na yon ay merong napakaraming mga sundalo ng pinagsama-samang mga bayan na paparating na sa Judah galing pa sa ibang lugar, galing pa beyond the sea, beyond the Red Sea. Yun yung tatlong coalition, it's a triple threat dito sa mga nasa bayan ng Judah. Yung Moabites, Ammonites, tapos sa ibang translation, yung mga Meunites. Tatlo na mga bansa, nagsama-sama, nagtipon-tipon, nagkampi-kampi para atakihin yung bayan ng Judah. At itong threat na ito ay hindi kayang labanan ng Judah. It was a threat beyond anything that king could handle. Kaya si King Jehoshaphat, dinescribe siya na takot na takot. Nung narinig niya pa lang yung balitang yon, takot na takot siya. At dahil sa takot niya, dun sa banta na yon, it drove him to the Lord. Dahil sa kanyang takot, lumapit siya mismo sa Panginoon. Tinawag niya yung buong bansa ng Judah. Tinawag niya silang lahat na magtipon-tipon, mag-gather sila doon sa templo. At sa pag-gather nila doon sa templo, napuno yung templo ng mga lalaki, mga babae, maging mga maliliit na mga bata, at lahat sila ay naghihintay ng tulong sa Panginoon. Nanalangin si Jehoshaphat, yung hari, nanguna sa prayer. At yung haring yon na nanguna sa prayer ay nanalangin ng merong mapagpakumbabang puso. Inalala niya yung pangako ng Diyos sa nakaraan, inalala niya yung covenant promises ng Panginoon, at ito yung salita na napaka-honest na nanggaling sa bibig ng kanilang hari. Sinabi ng hari, "We do not know what to do. We are powerless, but our eyes are on you." Sabi niya, wala kaming kapangyarihan, hindi namin kaya to. Panginoon, hindi namin alam kung anong gagawin namin, pero ang mga mata namin ay nakatutok sa iyo. At pagkatapos manalangin ni Jehoshaphat, nakatindig yung mga tao sa templong yon, mga lalaki, babae, mga bata, ng tahimik na naghihintay. They are waiting upon the Lord. Pagkatapos ng panalangin, katahimikan. Naghihintay sa Panginoon. At bigla na lang, yung Espiritu ng Diyos ay pumunta sa isang Levita. Yung Levitang yon ay si Jahaziel. Si Jahaziel ay hindi prophet, hindi siya propeta, siya ay isang pari, isang Levita. At sa pamamagitan ng isang Levita na yun, siya ay nagdeklara ng salita ng Panginoon. He declared the word of the Lord. Ano yung message ng Diyos sa Judah sa pamamagitan ni Jahaziel? Sabi ng Panginoon, huwag kayo matakot, ang laban na ito ay sa Panginoon. Manindigan kayo, pumunta kayo sa laban, at masdan nyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Yun yung mismong message ng Diyos through Jahaziel. Huwag kayo matakot sa Panginoon tong laban na to. Pumunta kayo sa digmaan at masdan nyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Watch and see the salvation of the Lord. At kinaumagahan, pagkatapos ng araw na yon, madaling araw pa lang, nagmarcha na yung Judah papunta sa lugar ng digmaan. At inassign ni Jehoshaphat yung mga mang-aawit, yung mga kumakanta sa harapan ng mga sundalo. Yung mga nasa unahan, hindi sundalo, mga singers. At sila ay kumakanta ng papuri sa Diyos. Give thanks to the Lord, for steadfast love endures forever. At habang kumakanta sila sa Panginoon, yung Panginoon ay kumilos. Yung Panginoon, yung sumira sa plano ng mga kalaban ng Diyos, at ang ginawa ng Diyos, binigyan niya ng kaguluhan yung mga kalaban ng Diyos, at winasak nila yung isa't isa. Sila mismo yung naglaban-laban. Sila mismo yung sumira
sa isa't isa, itong united na enemies ay kinonfuse ng Panginoon at sila yung pumatay sa isa't isa. Kaya naman, pagdating nila Jehoshaphat, pagdating ng Judah sa lugar ng laban, patay na lahat ng kalaban. Tapos na yung laban. Pagpunta pa lang nila doon. The battlefield was silent and no enemy remained. Kaya imbis na lumaban sila, ang ginawa na ng Judah ay kinuha na nila yung spoils ng laban. Kinuha na nila kung ano yung makukuha nila doon sa laban na iyon. At sa ika-4 na araw, bumalik sila sa Jerusalem at nagpuri sila sa Panginoon. Bakit? Kasi yung Diyos yung lumaban para sa kanila. Because it was the Lord who fought for them. So, dito sa talata natin, yung Judah may kaharap na alyansa na hindi nila kayang labanan. Isang krisis na labas sa kapangyarihan nila. At nakita natin yung tamang tugon sa mga ganitong pangyayari. Ano yung tamang tugon sa mga krisis na wala sa kamay natin? Ano yung tamang tugon sa mga malalaking dagot, sabay-sabay na mga dagok? It is seeking God first. Ang unang-unang ginawa nila Jehoshaphat, ang unang-unang ginawa ng Judah, hinanap nila yung Diyos. Hindi nila kaya, overwhelmed sila. At ang sinabi sa verse 12, ito yung theme verse natin, yung verse 12, for we are powerless against this great horde that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Kapag ang mga mananampalataya ay punong-puno ng mga problema o mga kabigatan na paparating na sa kanila, ang tinuturo ng Panginoon bilang isang mabigat na aral ay yung aral ng paghahanap sa Kanya. Ang aral na siya yung hanapin. Habang yung mundo o ang sanlibutan, kapag nakakaranas sila ng mga matitinding kabigatan, ang unang tugon nila ay self-reliance. No? Yung umasa sa sarili. Ang unang-unang tugon ay kaya natin to, kaya ko to. O kaya find your inner strength. Hanapin natin ang lakas sa sarili natin. Ang Judah, ang ginawa nila ay kabaliktaran. Sinabi ng Judah, hindi namin kaya to. Pero sa iyo kami nakatingin, Panginoon. Hindi namin kaya to. We are powerless. We do not know what to do. But our eyes are on you. Pero saan nila hinanap yung mukha ng Diyos? Hinanap nila yung mukha ng Diyos sa pagtitipon. As they assembled. No? Verse 4, and Judah assembled to seek help from the Lord. Verse 5, and Jehoshaphat stood in the assembly of Judah. Verse 5. And the Spirit of the Lord came upon Jazael in the assembly. Verse 14. Lahat po nang nangyari dito, lahat ng mga sunod-sunod na pangyayari dito, habang nakakaranas sila nitong paparating na hindi nila alam yung gagawin nila na klase ng problema, sila'y nagtipon. At doon nila hinanap yung mukha ng Panginoon. Now, bakit sa pagtitipon? Dahil doon sa pagtitipon, pinapahayag ng Diyos yung sarili niya ng merong kaliwanagan. It is in the assembly, in the gathering of God's people that God reveals Himself most clearly. Kaya ito yung mensahe natin mula sa talata natin. Harapin mo ang iyong matitinding suliranin sa pamamagitan ng paghahanap sa mukha ng Diyos sa pagtitipon sa pagsamba. Meet your overwhelming troubles by seeking the face of God in worship. Talagang niloob ng Panginoon to na maging unsolvable na problema. No? Isang klase ng problema na hindi kayang harapin maging ng isang hari. Kinonfess ni Jehoshaphat, hindi ko kaya to. Kahit yung buong bansa namin ng Judah, hindi namin kaya to. Kahit magtulong-tulong kami, hindi namin kaya to. Sa sarili ko, hindi kaya to. Buong nation namin, buong covenant people, hindi namin kaya to. It is something that even the gathered people cannot accomplish. Isa itong problema, isa itong
suliranin na Diyos lang ang makasasagot. No? But we also want to look at this from the New Testament perspective, from the perspective of the New Testament. Dahil gusto nating tignan to, yes, really, kapag nakakaranas tayo ng suliranin, kailangan natin tong tignan mula sa perspektibo at turo ng kasulatan, pero kailangan din natin itong makita hindi bilang isang religious morality. Kasi pag tinignan natin ito within just a religious morality sense, wala yung gospel, makikita natin na ganun lang pala gagawin ko pag may problema. Pero, at the end of the day, ang ultimate meaning nitong text natin ay salvation. No? Gospel. Salvation. Sino yung kaaway na paparating na hindi kayang talunin? Kasalanan. Tatlo nga eh. No? The world, the devil, and our flesh. No? Yun yung hindi natin kayang talunin. Yun yung paparating sa atin na hindi natin kayang labanan. Yun yung kailangan nating hinga ng tulong ang Panginoon para siya yung lumaban para saan? Sa kaligtasan natin. It talks about the gospel of the Lord Jesus Christ. Everything in the Bible points to the salvation of the Lord Jesus, maging yung narrative na ito. Yes, makakatulong ito sa ating mga problema at suliranin, pero alalahanin natin, ang pinaka-problema at suliranin natin ay ang kasalanan natin. At walang ibang kaligtasan, walang ibang tulong kung hindi manggagaling sa Panginoon. Pero let's follow the example of Jehoshaphat. Paano hinarap ni Jehoshaphat yung overwhelming trials na to? Merong tatlong ginawa si Jehoshaphat. Number 1, he prayed. Nanalangin siya sa Diyos. Pangalawa, siya ay nakinig sa Diyos. He listened to God. And number 3, he sang to God. Siya ay nanalangin. Number 1. Siya ay nakinig sa word. Number 2. At siya ay kumanta sa Diyos. So yun yung tatlong yun. So let's look at the first one. Sa pagharap niya dito sa paparating na hukbo, ang kanyang ginawa ay nanalangin siya. It is a corporate action. No? Tinipo niya yung buong Juda, tapos ang ginawa ni Jehoshaphat, siya ay nagkumpisal ng kanyang helplessness. Kinonfess siya sa Panginoon, hindi namin kaya to, ikaw ang covenant God namin, sa'yo lang kami pwedeng umasa. Ibig sabihin, when we face overwhelming troubles, yung overwhelming troubles na yon, yun ang nag-expose sa ating kawalang kakayanan. No? Kaya pinapadala ng Panginoon yung mga problema o mga trials para ituro sa atin na hindi lahat kaya mo. Hindi lahat kaya mo. Merong mga dagok na kaya mo, pero look at this, meron kang hindi makakaya. At yun yung ginagamit ng Panginoon to reveal our helplessness. At kapag nakita na natin na tayo ay helpless, saka tayo lalapit sa Panginoon. Mapapalapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer. No? So, ibig sabihin, kapag nandito tayo sa mga ganyang sitwasyon, let prayer be your first act in times of unbearable hardship. Ang unang-unang gagawin natin bilang mga mananampalataya ay manalangin kapag nakakaranas tayo ng hindi natin kayang buhatin na mga pagdurusa. Nakakaranas ka ba, kapatid, ng mga pagdurusa sa iyong buhay at buhay mananampalataya? That is God's call for you to resurrect your prayer life. Yun yung panawagan ng Diyos. Yun yung nangyari kay Jehoshaphat. Siya ay nanalangin. Hindi mo kailangan ng mga palamuti sa panalangin, hindi kailangan ng Diyos ng pagiging, there is no such thing as a professional prayer. Walang ganon. Sabi ni John Piper sa Brothers, we are not professionals. No, there's no such thing as a professional prayer. Meron lang honest prayer. Honest prayer. Panginoon, ito yung nararamdaman ko. Panginoon, ito yung kalagayan ko. Panginoon, hindi ko kaya to. Panginoon, tulungan mo ako. Ikaw yung Diyos na kilala ko. Ikaw yung tutunay na Diyos. Wala nang ibang Diyos. Ikaw lang yung Diyos. Ikaw yung covenant God. Isipin nyo na lang, mayroong isang tao na nalulunod. No?
Pag nalulunod siya, anong sasabihin niya? Habang nalulunod siya, tulong! Tulungan niyo ako, nalulunod ako. Ganon yung panalangin. Ganon yung panalangin na tinuturo dito sa talata natin. Isang panalangin na humihingi ng saklolo. Isang panalangin na sinasabi, Panginoon, nalulunod na ako, tulungan mo ako. Walang ibang pine-prepare yung na isang nalulunod na tao. Hindi niya iniisip, ano bang magandang sabihin ko pag medyo nakaahon na ako? Wala nang ganon. He's just seeking for help. Nasa desperadong pagkakataon ako, Diyos, tulungan mo ako. Hindi ko alam gagawin ko, Panginoon, tulungan mo ako. Nahihirapan ako, Panginoon, tulungan mo ako. Yan ang panalangin. That is what exactly Jehoshaphat's prayer looked like. There are no fancy words, just honest helplessness. And brethren, ito rin ang sinasabi ng isang makasalanan sa kaligtasan. Ang sinasabi ng isang makasalanan sa kanyang kaligtasan ay, Panginoon, iligtas mo ko. Naalala nyo yung tinuro ni Jesus doon sa Pharisees sa publican sa New Testament. Habang nagmamalaki yung Pariseo, ang sinabi ng publikano, Lord, be merciful to me, a sinner. Simple. Humihingi ng tawad, humihingi ng kapatawaran. Panginoon, makasalanan ako, tulungan mo ako. Brethren, no one is saved without prayer. Walang naliligtas nang walang panalangin. Bakit? Kasi yung panalangin ay ang iyak ng makasalanan para tulungan siya ng Diyos, iligtas siya ng Diyos sa kanyang estado na patungo sa kapahamakan. Kapag tayo ay burdened sa ating maraming mga kasalanan, yun yung paparating, yun yung overwhelming trouble, ay ang ating overwhelming sins. Sa ating napakaraming mga kasalanan, alam natin ang dami nating kasalanan, and we pray to God. Ang panalangin natin ay ang paghingi ng tulong sa Panginoon. Panginoon, iligtas mo ko sa mga kasalanan ko. Kasi yung prayer of salvation, hindi ito panalangin na kaya nating iligtas yung sarili natin. It is a prayer of desperate plea. Hindi ko kaya na iligtas ang sarili ko. Hindi ko kaya iligtas yung sarili ko sa kamatayan. Hindi ko kayang dalhin yung sarili ko sa harapan mo, Ama. I need redemption. And by the way, let this be an encouragement sa lahat ng mga prayers natin. Ito lang yung panalangin na hindi hinihindihan ng Diyos. Sa lahat ng mga prayers natin, pwedeng maging no yung answer ng Panginoon, di ba? Pero meron lang isang panalangin na hindi humihindi yung Panginoon. Yung panalangin na iligtas tayo mula sa kapahamakan at sa kasalanan. When we pray to God, Lord, makasalanan ako, kailangan ko ng kaligtasan mo. Save me. Gusto kong manampalataya. Kaisa-isang prayer. Sinabi ni Jesus, di ba sinabi ng Panginoong Jesus, walang lalapit sa Kanya na ipagtatabuyan niya. Wala. Zero. Walang lumapit sa Kanya na pinagtabuyan niya. Walang lumapit sa gospel. Walang nanalangin na kumapit sa ebanghelyo na ipinagtabuyan niya. Sinabi niya, lumalapit ka sa akin dahil makasalanan ka, gusto mo ng salvation, wag ka. There is no such thing. No? Ito lang yung prayer na ang palaging sagot ng Panginoon, yes and amen. Therefore, we pray. We do not know what to do, but our eyes are on God in prayer. Number 2, ano yung ginawa ni Jehoshaphat? Hindi lang siya nanalangin, siya rin ay nakinig sa Diyos. Nakinig sa Diyos. Number 1, he prayed. Number 2, he listened to the word of God. Now, pagkatapos mag-pray ni Jehoshaphat, doon sa verse 14 and 15, yung Espiritu ng Panginoon ay pumunta kay Jahaziel. Si Jahaziel ay isang Levita,
pero ginamit siya ng Panginoon sa isang prophetic event sa panahon na to. So, ang ibig sabihin, merong dineclare yung Diyos sa kanya, pinasabi yung Diyos sa kanya, na mangyayari. At ano yung sinabi niya? Huwag kayo matakot, harapin niyo yung kaaway, Diyos ang lalaban para sa inyo. Basically, yun yung message. Now, if you would understand, ano yung message na yon? Redemption. Diyos ang lalaban, hindi ikaw. Diyos ang nagliligtas, hindi ikaw. Ito ay isang salvation message, no? At yun ay foreshadowing ng magiging pagliligtas ng Panginoon. Kasi isipin nyo, brethren, sa mga problema natin sa buhay, kunyari may financial problem tayo or health problem tayo, hindi sasabihin sa atin ng Panginoon na wala kang gagawin, ako gagawa lahat. May gagawin ka pa rin. May gagawin ka pa rin. Magtatrabaho ka pa rin, okay, makapagamot ka pa rin. Pero ang natatanging isang pagkakataon kung saan wala kang gagawin, salvation. Kaligtasan. Nasasabihin niya, ako lang gagawa. Ako gagawa. Lahat ng yan, ako gagawa. Pero yun din may application sa ating mga kabigatan. Bakit? Kasi when we are in times of trouble, we also need to hear that message that God saves. No? Tutulungan ako ng Diyos dito sa aking mga troubles. And very important yan na maintindihan natin dahil yan ang message ng Word of God from beginning to end. Walang ibang message yung Bible kung hindi ang salvation. Kung hindi yung gospel ng Panginoon. Sa Old Testament, katulad nitong sa Chronicles, iba't ibang paraan nagsalita yung Panginoon. Merong dreams, may mga visions, merong pinadala ng Diyos anghel para magsalita. Minsan naman, katulad nito, kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa isang tao para siya'y maging tagapagsalita. Many different ways sa Old Testament kung paano mapapakinggan ang salita ng Diyos. Definitely, salita rin ito ng Diyos. No? Pero sa New Covenant, sa New Testament, sa panahon natin ngayon, iisa na lang yung paraan kung paano nakikipag-usap yung Diyos. Sa pamamagitan ng Biblia. Sa pamamagitan ng Scripture. Ang Word of God ay nasa Scripture. Yung Word of Salvation ay nasa Genesis hanggang Revelation. Sa New Testament pa lang, pinakita na yan. Nung nagsasalita si Jesus, anong palaging bukang bibig niya? It is written. Palaging sabi ni Jesus, nagko-quote si Jesus ng Old Testament. Sabi ni Jesus, it is written. It is written. It is written. It is written. Nag-a-appeal siya sa nakasulat. Yung mga apostles sa New Testament, basahin nyo mula Acts hanggang Revelation, lahat yan puro quotation at allusion ng Scripture. No? Walang ibang paraan na sa bagong tipan, sabi ng Hebrews chapter 1, verse 1 to 2, kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa nakasulat na Biblia. No? And ang message ng whole Bible is about one single message. That God is the God of salvation. Kapag binasa mo yung Bible, it is about God's deliverance sa mga hindi kayang iligtas yung sarili nila. Therefore, brothers, let the gospel that you hear strengthen your trust in God to deliver you from life's present trials. Papaalalahanan ka sa pamamagitan ng Biblia na merong Diyos ng kaligtasan na pwede mong pagkatiwalaan para sa mga dagok at overwhelming na mga trials. Kung ang message pala ng Bible ay salvation, pinapakita sa atin kung gaano ka-importante ang Bible. Kung gaano ka-importante yung salita ng Diyos. Kung gaano ka-importante na basahin mo ang Biblia, personally, basahin nyo ang Biblia by family, kung paano natin dapat pag-aralan ng Biblia, study, at kung paano dapat tayo makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos corporately. That when we are
troubled in life, that is the very moment that we need to hear the Word of God the most. Punong-puno, litong-lito, gulong-gulo, hinang-hina. During that time, that is the most appropriate time na pinakakailangan nating mapakinggan ang salita ng Diyos dahil ang mensahe ng salita ng Diyos, may Diyos na nagliligtas. No? Salvation only comes from hearing the Word of God. Walang ibang paraan. Kapag overwhelmed tayo ng mga kasalanan natin, anong kailangan gawin? Mapakinggan natin yung salita ng biyaya sa Biblia. Now, we should be careful, of course. Pag binasa natin yung Bible, merong dalawa tayo mababasa. Law and gospel. Law and gospel. No? Law, kautusan, ito yung hindi natin masunod. Ito yung dapat kong gawin, pero hindi ko mapaperfect. Therefore, mararamdaman kong overwhelmed ako. Ang dami ko palang kasalanan. Kasi nalalaman natin yung sin through the law. Diba? Pero, sa kabilang banda, mensahe ng Biblia ay gospel. Para sa kanila ng mga hindi nakasunod doon sa kautusan na yon. Therefore, brethren, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, hayaan natin na yung kautusan ang mag-udyok sa atin na mabigatan sa kasalanan. At kapag binasa natin yung Biblia, tayo ay magkaroon ng pag-asa dahil sa biyayang tugon sa kasalanan na yon doon sa scriptures. This is a warning. Huwag mong basahin ang Bible bilang isang book of morality. Do not read the Bible as a book of religious morality. Basahin mo ang Biblia bilang libro ng biyaya. Libro ng ebanghelyo. Libro para sa makasalanan. Libro para sa kaligtasan ng mga hindi kayang iligtas yung sarili niya. Because brethren, if you will read the Bible as only a book of the law, ayaw mo siyang basahin. Hindi mo siya babasahin. Isipin mo, ay, puro ano to? Pinapakita lang kung ano hindi ko kaya. Wait, no. Ang mensahe ng Biblia ay sa kanila ng mga hindi kaya sumunod, ay may sumunod para sa kanila. Merong nagsakripisyo para sa kanila. Merong namatay para sa kanila. At yun ay mensahe ng kaligtasan. Read the Bible as a book of the gospel. Basahin mo yung Biblia bilang libro ng kaligtasan. No? Na ang salvation ay by grace, hindi by works. Na sinabi mismo sa text natin, sinabi sa verse 15, sinabi ng Espiritu ng Diyos through Jehaziel, na sinabi doon sa Judah, do not be afraid. Kayo matakot. The battle is not yours, but God's. Hindi. Diyos ang lalaban. Lalo pagdating sa kaligtasan. No? Huwag nating isipin na pagbabasa tayo ng Bible, ay di ko nagawa to. Exactly. Hindi ko talaga nagawa. Pero there is a God who saves such people, such sinners. Ang mensahe ng Biblia ay tinupad ng Diyos o hindi natin kayang gawin. That's grace. We do not know what to do, but our eyes are on God in Scripture. Number 3. Si Jehoshaphat, anong ginawa niya? Nanalangin siya sa Diyos. Verses 1 to 13. Pangalawa, siya ay nakinig sa Diyos through Jahaziel, 14 to 20. Pangatlo, sila ay umawit sa Diyos. So specifically, hindi naman talaga si Jehoshaphat yung kumanta, pero nag-appoint siya ng mga kakanta, ng mga singers, no? At in-appoint niya yung singers na yon para purihin ang Diyos para sa tagumpay. Now, interestingly, wala pa yung laban, hindi pa sila nananalo, ang meron lang sila ay pangako. Pero kumanta na sila. Hindi sila kumanta pagkatapos ng laban. Hindi sila kumanta na, uy, totoo nga, nanalo nga kami, kumanta tayo. Hindi, wala pa.
in the middle of their fears, in the middle of their troubles, sa gitna mismo nung paparating, alam nilang paparating itong mga threefold armies na to, dun sila kumanta. Kumanta sila habang paparating yung troubles na yon. So itong worship nila ay anticipatory. And their song, ano yung kanta nila? Covenant faithfulness ng Diyos. Inawit nila, faithful, your love is steadfast. No? And by the way, walang hari sa ancient Near East, walang hari sa panahon nila yung gagawa ng ganito. Na makikipaglaban ka, tapos ang nasa unahan, mga singer. Mga umaawit. Hindi. Kapag makikipagdigmaan ka, full strategic army yan, no? May mga shield, may mga archer nasa likod, may mga strategic yan. Pero ito iba. Iba. Ang nasa unahan, mga kumakanta. At ang kinakanta nila ay kanta ng pag-asa. Kanta ng tagumpay. No? This turns the battlefield into a sanctuary. Naging place of worship. Yung digmaan. Dito sa kaharap na namin yung kinatatakutan namin, tapos kumanta sila sa Diyos. It is in the middle of problems that Christians are to sing God's praises. Ang mga Kristiyano ay aawit sa Diyos sa gitna ng kanilang mga pagdurusa. Sa gitna ng kanilang mga problema. Hindi pagkatapos. Hindi after. Okay, natapos yung problema, kantahan ko na yung Diyos. No. Sa gitna. Habang paparating na sa kakakantahan ng Panginoon. Of course, itong nangyaring na ito ay very outrageous, very unusual, no? Imbis lang nasa harapan ay mga sundalo o mga espada o mga kalasag, ang nasa harapan ay mga mang-aawit. And you know what? That is crazy before the world. Ginagawa nyo. Sa harapan ng mga, kung nakita lang sila ng ibang mga bansa, kung nakita lang sila na makaaway nila, isipin, hindi ako nito mga to. Dudurugin na namin sila, tapos, kumakanta pa. Anong meron sa inyo? And brethren, that is how the world must think of us as Christians. Anong meron dito sa mga Christian na to? Dahil ng mga problema, kumakanta pa sa Diyos. Umaawit pa ng papuri sa Panginoon. Anong meron dito sa mga to? Hindi ganyan. Ba, nagturo pa, tinuruan pa tayo, no? Ang dapat mong gawin ay maaligaga ka o kaya maging katulad ka namin. No? Ihanda natin lahat paparating sa problema. Full gear tayo. Hindi, ang sabi ng Diyos, kumanta kayo. Kanta. Umawit kayo sa Panginoon. Yan ang ginawa ng mga ama natin sa pananampalataya. Alam niyo ba na napakarami sa Book of Psalms ay mga awit sa gitna ng problema. Si David ay sumulat siya ng naparaming Psalms. Psalm 42, Psalm 57, Psalm 59, Psalm 63. Kailan niya kinompose at inawit yung marami doon? Habang hinahabol siya ni Saul, habang hinahabol siya nung anak niya, sino ba yung anak niya na yon? Absalom. Doon siya umawit, nasa kuweba siya, nagtatago. Saka siya sumulat. Hindi pagkatapos, during. Sa New Testament, sa Book of Acts, Acts 16:25, let me read. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Nasa kulungan sila, kinulong sila dahil sa kanilang preaching. Anong ginawa nila? Abay, kumanta. Kumanta. Kaya, uy, so, ano nang gagawin natin ngayon, Silas? Naalala mo ba yung hymn? O, sige, kanta tayo. Kumanta sila sa harapan, sa gitna. Anong ginawa ng mga ibang prisoners? Nakikinig lang. Kasi hindi nila ginagawa yon. Yung ibang mga nakakulong. Siguro, nag-iisip sila paano makaalis, paano makalaya, anong gagawin nila.
para sa kalagayan nila habang nangyayari yon, ang ginawa ng dalawa, kumanta. Umawit sa Panginoon. Brethren, umawit ka sa Diyos ng merong pagsamba at galang, buong galang, sa gitna ng iyong mga personal na mga kabigatan. At tayo bilang iglesia, sa gitna ng ating pangsimbahang mga kabigatan. Kumakanta tayo sa Panginoon sa pagtitipon, hindi dahil wala tayong kabigatan. Nagtitipon tayo at umaawit tayo sa Panginoon dahil nasa gitna tayo ng mga paghihirap. At ang mga awit natin ay pagkukumpisal sa Diyos na naniniwala tayo sa sinasabi niya. This is a confession. We believe what you're saying, Lord. We believe that you are the God of salvation. We believe that you are the God of the gospel, therefore we sing. Habang nasa gitna kami ng mga ganitong kabigatan, we sing. Kumakanta kami sa iyo. At anong awit natin? Ang ating awit ay gospel songs. Ang ating worship songs ay songs of deliverance, songs of grace, song of salvation. Anong inaawit natin? Ang awit natin ay yung mga kanta ng Biblia. Tungkol sa pangkaligtasang kabutihan ng Diyos. Therefore, brothers, when you sing, sing from the heart. Huwag kang mahiya. Huwag kang tahimik. Huwag mong hinaan yung boses mo. Umawit ka sa Panginoon na pinaniniwalaan mo bilang Diyos ng kaligtasan. We sing about the God of the gospel. We do not know what to do, but our eyes are on God in our praising His name. And as we conclude, sumasamba tayo sa Diyos, pinupuri natin siya, hinahanap natin ang mukha niya, sa mabuting araw at maging sa masasamang mga araw. Nagtitipon tayo bilang isang simbahan, most especially during hard times. Most especially, no? At sa pagtitipon natin, as we assemble, meron tayong mga kapatid na hinahanap ang mukha ng Diyos dahil sila ay overwhelmed sa kanilang kabigatan sa buhay. Kaya nagtitipon tayo hindi dahil okay. Nagtitipon tayo sa kabila na hindi okay ang lahat. That's when we gather. Dahil ang pinakamalaking kabigatan natin bilang mga mananampalataya ay ang sarili nating mga kasalanan. We gather as troubled sinners. Malapit tayo, nagtipon tayo, Panginoon, makasalanan ako. Hindi kita nasunod. Panginoon, paparating na. Yung mga hatol ko, anong ginagawa natin? Nagtitipon tayo, we gather. At pinapaalala natin sa mga sarili natin, pinapaalala natin sa isa't isa. Sa ating panalangin, ipapanalangin natin ang mabuting balita. Sa ating pakikinig, napapakinggan natin ang mabuting balita. At sa ating awit, inaawit natin ang mabuting balita. Manalangin tayo. O Diyos, maraming salamat po sa 2 Chronicles chapter 20. Alam namin, totoong nangyari to, Ama. At alam namin, totoong mangyayari at nangyayari din to sa amin. We are overwhelmed, Father, sa aming mga kabigatan. Ang daming nangyayari sa buhay. Ang daming mga masasamang balita na sunod-sunod na dumadating sa mga kapatiran, maging sa aming iglesia. O Diyos, we do not know what to do. We do not know what to do, Father. We are confused. We are powerless. Wala. Panginoon, hindi kami magiging honest kung sasabihin namin na kaya namin to. Panginoon, hindi namin kaya lahat ng to. Pero habang sinasabi namin, O Diyos, hindi namin kaya to, nakatingin kami sa iyo. Ikaw lang ang tinitignan namin, O Diyos. Our eyes are on you. Therefore, Father, hear our prayers. Therefore, Father, speak to us. And therefore, Father, let us sing to you as our covenant Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging ang mga unbelievers ngayon. Save them, Father. They cannot save themselves. Save them. And we Christians, di namin kaya yung sarili naming kasalanan. Therefore, save us. Pinupuri ka po namin sa mabuting balita galing sa 2 Chronicles 20. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.